Balikan po natin ang una sa ating mga balita. Inaasahang bibilis na ang biyahe mula Cavite hanggang South Luzon. Kasabay ito ng puspusang konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Apektado ng mahaba at matagal na biyahe ang negosyo ni Rufina na nagtitinda ng mga damit at personal care. Simula sa Cavite hanggang Alabang po, inaabot po ako ng mga 2 oras. Pag naniningil ako, minsan hindi ako nakakaabot sa mga singilin ko. Kapag matraffic. Ang good news, bibilis na ang biyahe ng mga commuter gaya ni Rufina. Puspuso na kasi ang konstruksyon ng Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Pagdurugtungin nito ang silang interchange at Governor's Drive Interchange sa Cavite na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kapag nakumpleto na, ang 44-kilometer CALAX ay mababawasan nito ang travel time sa pagitan ng Cavitex at South Luzon Expressway ng 45 minutes na makakapagbigay ginhawa sa tinatayang 95,000 na motorista kada araw. Pero hindi lamang nito mapaiikli ang oras sa biyahe. Ayon sa Malacanang, makababawas din ito sa presyo ng pagkain. We can reduce the travel time. It will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport the food and other necessities. It will also go down. The price will also go down. Magandang balita yan para sa tindera ng gulay na si Rowena. Apektado kasi ng gasto sa transportasyon ang kanyang paninda. Pag malayo yung area na pagkukunan mo ng kalakal, mas maaksayado sa gasolina, lalo kung maramihan, so malaki yung hakot ng diesel sa konsumo ng sasakyan. Sa ngayon, malaking bahagi ng CALAX Subsection 3 ay tapos na at inaasahang magiging operational sa ikatlong quarter ng 2025.